Okay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat muli. Ito po inyong kapatid muli ay magbabahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. So, sama-sama muli tayong mag-aral at pakinggan natin muli yung salita ng Diyos. Last meeting, pinag-aralan natin ang Biblia. Nakita natin na ang Biblia ay salita ng Diyos at kinasihan ng Diyos ang lahat ng mga nakasulat sa aklat na ito. Kaya nga, ang sabi doon sa last meeting natin, sa 2 Timothy 3:16, ang sabi, ang lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos. So, inspired by God yung lahat ng kasulatan, ibig sabihin lahat po ng nakasulat sa Biblia. At alam naman natin ang Biblia ay isang aklat ng mga aklat. Meron po tayong 66 books at lahat po ng 66 books na yan, ang sabi, ang lahat na nakatala diyan ay kinasihan ng Diyos. Kaya sa atin, kung ituturing po natin na ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos, so ang sabi, tuturuan niya tayo sa katotohanan. Ito ibig sabihin, ito po yung reference natin about the truth o yung pong tinatawag na wastong aral, yung katotohanan o yung sound doctrine, yung mga wastong aral na patuloy na tinatanggap ng bawat sa atin. Kaya mapapakinabangan natin ito sa pagtuturo ng katotohanan at pagpapabulaan ng mga maling aral. So, nakita natin last meeting, maraming maling aral na tinanggap ang tao sa sanlibutan ito. At ang Biblia rin ang magpapatunay na yung aral na tinanggap natin ay mali kung ito po ay hindi natin matatagpuan sa banal na kasulatan. Kaya nga sa pag-aaral natin, lagi natin i-encourage na magbukas tayo ng Biblia o magbukas tayo ng banal na kasulatan. At magagamit din ito sa pag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Kaya nga yung resulta po ng mga ang banal na kasulatan o mga salita ng Diyos na natatanggap natin ay nagbibigay sa atin ng direksyon para sa matuwid na pamumuhay. At higit sa lahat, upang ihanda tayo sa paglilingkod at sa mga mabubuting gawa. So napakaganda po ng purpose ng banal na kasulatan at ito ay binigay sa atin ng Diyos. At ang pangako ko sa inyo ay yung mga ginamit ng Diyos o yung sumulat nito ay mga kinasihan din po ito ng ating Panginoon. Sino-sino ba itong mga sumulat ng mga nakatala dito? Kasi maraming argumento regarding sa mga writers at walang aklat ng walang writers po o walang author. At kung mapapansin natin, ang Biblia ay napakaraming sumulat. Almost more than 20 persons ang sumulat nito sa iba't ibang panahon, iba't ibang lugar. At halos ay inabot ito mahigit 1,000 taon bago sobra sa 1,000 taon bago ito natapos. Kaya nga kung titingnan natin kung ito'y ang sumulat nito ay isang ordinaryong tao, hindi po natin ito maco-compile ng gano'ng kahaba. Kaya kung ito po ay walang contradiction, walang mali, kahit iba-iba yung sumulat, meron lamang po itong isang pinanggalingan kung bakit ito ay nagkakaroon ng pagkakaugnay-ugnay at pagkakaroon ng tinatawag nating harmony. Ang ibig sabihin ay merong isa lamang pinanggalingan ng lahat ng nakasulat dito. Kaya nga doon sa 2 Timothy 3:16, sabi ron, lahat ng kasulat ay kinasihan ng Diyos. So what about the writers? Maraming nagsasabi na ang sumulat nito ay tao lang. Maraming nagsasabi na hindi ito reliable kasi tao lang ang sumulat. So sa Biblia, totoo po ang mga sinasabi nila. Tao po ang sumulat nito pero hindi lamang sila ordinaryong tao. Bagamat sila ordinaryong tao, meron silang extraordinaryong kalalagayan kung bakit nila nasulat ang Biblia. Kaya nga sa atin, kung makikita natin at mababasa natin na merong proof na ang lahat ng sumulat nito ay kinasihan ng Diyos, so therefore,
tayong lahat ay maniniwala doon sa mga bagay na nakatala rito na naging instrumento lamang yung mga sumulat para matala yung kalooban ng ating Panginoon. Sa Second Peter 1:21, ang sabi po ng banal na kasulatan, sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao, ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. So kung titingnan natin, hindi raw sa kalooban ng tao nagmula yung mga sinulat dito. Kaya nga sa atin, kung ang mga taong sumulat nito ay ginamit ng Diyos at sa paggamit ng Diyos kinasihan siya ng Espiritu Santo, so therefore yung mga sumulat ng aklat na ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kung titingnan natin ang 'pag nanonood tayo ng mga pelikula, 'pag nasa ilalim sila ng masamang espiritu o masamang kapangyarihan, so nakikita natin sa pelikula na merong ibang boses sila, malakas sila, and then meron silang ibang katauhan that time, and then 'pag umalis na po yung kumakasi sa kanilang masamang espiritu, so nanunumbalik sila sa dati ng kalalagayan at hindi nila alam yung mga nangyari. Pero dito sa sumulat ng banal na kasulatan, ang kumasi po rito o yung, ah, lumakip sa mga taong, nagsulat nito ay Espiritu Santo o yung tinatawag na Holy Spirit o Espiritu ng Diyos. Kaya nga sa atin, kung ang Biblia ay hindi natin pinaniniwalaan dahil ang sabi ng marami, sinulat ito ng tao. So maniwala po tayo na tao po ang sumulat nito, pero kinasihan po ng Espiritu Santo. At, isang maganda nga dito na ebidensya, nung time na isinulat yung first 5 books ng Biblia, ito po yung tinatawag na Pentateuch, ito po yung sulat ni Moses from Genesis to, Deuteronomy. So 5 aklat yun. Mapapansin natin doon na bakit nasulat ni Moses yung pagkalikha, yung pagkasunod-sunod ng pagkalikha ng Diyos sa sanlibutan at, patuloy na naipahayag niya hanggang sa dumating ang baha, hanggang sa matapos ang baha, hanggang sa dumating sa point na yung kanyang story hanggang sa paglabas ng mga Israelita sa Ehipto ay nasulat niya na nasa maayos kahit yung mga edad ng mga talaan ng mga tao, kung papaano nagkaroon ng, ah, from first generation hanggang sa mga sumusunod na generation, yung mga taong ginamit ng Diyos, ay bakit natala sa panahon na yon. Si Moses ay, dumating sa kanyang, panahon na siya ay, nangangaral o ginamit siya ng Diyos. It was, 1,500 years kung di ako nagkakamali. Kaya nga kung titingnan natin yung the flood, 2,500, yung pagkatawag kay Abraham, it was 2,000. So yung pagkakaroon ng, panahon ni David, it was 1,500, and then si Moses, year 1,000. So kung titingnan natin ang history nagsasabi rin, yung mga natala ni Moses sa banal na kasulatan ay, paano niya nalaman yung 2,500 years before him, yung mga pangyayari. Kaya nga sa atin, imposibleng magawa ito ng isang ordinaryong tao, not unless na siya ay kinasihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya imaginin natin kahit yung pagkakasala ng tao na itala niya rito, kung paano nahulog ang tao sa kasalanan, paano pinarusahan ng Diyos ang tao.
at kung ano yung pagkalikha ng Diyos na sunod-sunod from day 1 to day 6 hanggang sa nagpahinga ang ating Diyos, natala rin dito. So kung mapapansin natin ay, napaka-extraordinary yung pangyayari na maisulat ni Moses yung mga bagay na yon, which is nabuhay siya ng napakatagal na panahon bago siya nabuhay. Kaya nga sa atin kung merong, nagsulat ng banal na kasulatan ay walang iba kundi ito yung mga ordinaryong tao na kinasihan ng Diyos. So, kaya nga kung ang pahayag ng mga propeta, so they call them prophets also kasi tagapagsalita sila ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Sa lumang tipan kasi gumamit siya ng mga propeta para mangusap siya sa tao. Kaya nga nung kinausap niya rin si Noah nung time na tinawag na ni Noah, ng Diyos si Noah para gumawa ng arko, ipangaral yung pagsisisi sa tao. So natala rin dito at naisulat din ng maayos ni Moses. Kaya nga nung pati yung pakikipag-usap ng Diyos kay Noah, nakadetalye kung ano yung tamang sukat ng barko, ano yung sa ilalagay yung bintana, saan magkakaroon ng pinto, ano yung mga gagamiting materyales, at ano yung ilululan o isasakay sa loob ng arko. So imagine natin kung ordinaryong tao lang si Moses that time, hindi natin po makikita na ganun ang pangyayari sa panahon ng baha nung pinarusahan ng Diyos sa unang pagkakataon ang sanlibutan, 'di ba? Kaya nga kung pinarusahan ng Diyos ang tao nung time na yon ay, dahil sa kasalanan at nakita. Paano nalaman ni Moses yung gano'ng bagay? At, kung mapapansin natin kahit yung pangyayari kay Abraham nung tinawag din siya ni Abraham ng Diyos, nagsalita rin si Abraham sa kaniyang mga tao do'n sa tinatawag na Israelites. So, ang Diyos ang, nangusap kay Abraham para kausapin ng, Diyos ang mga Israelita sa pamamagitan niya. Kaya nga dumating ang punto na, tinawag niya yung mga tinatawag na patriarchs tulad ni Jacob, ni Isaac. So ito yung mga 'pag sinabi pong patriarchs, ito po yung mga tatay, mga father, yung mga naging mga ninuno na simbolo ng Israel. Una kasi ang tinawag si Abraham, and then si Isaac, and then si Jacob. And from Jacob, doon po nagsimula ang pangalang Israel. At papaano uli malalaman ito ni Moses? So imposibleng malaman ni Moses yung pangalan kung saan nagmula yung ang pangalang Israel na kanyang inilabas sa Ehipto. Kaya nga nung dumating sa point na inilabas ni Moses ang mga Israelita, ito po yung lahi ni Abraham. At naikwento rin niya yung full details kung sino yung naging asawa ni Abraham, sino yung naging asawa ni Isaac, ano yung nangyari kay Isaac, sino yung napangasawa niya, gano'n din kay Jacob, at yung kay Esau, kung paano sila nagkaroon ng alitan. So, imagine natin napakatagal ng panahon bago isinilang si Moses, and then nasulat niya itong mga bagay na ito. Kaya nga kung patutunayan natin na ang Biblia ay salita ng Diyos at siya'y gumamit lamang ng mga tao para ipahayag ang mga salitang ito, so totoong mayroong Diyos na nagpakilala at nangusap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. So yung pagkasunod-sunod, napakagandang pangyayari. Kaya nga nung dumating sa point na si Joseph ay the dreamer, yung anak ni Jacob na bunsong, nawalay sa kanya, na siyang naging hari ng, second in command sa mga Ehipto nung time na yon. Kasi siya ay napili rin bilang isang, tagapagligtas din ng mga hindi lamang actually ang Israelita iniligtas ni Joseph, pati rin ang mga Egyptian sa famine, kasi magkakaroon ng 7 years of famine, 7 years of kasaganaan. Kaya nga nung dumating yung famine, hindi lamang
Israelita na lahi niya ang iniligtas kung bakit pala ginawa siyang, tagapamahala ng Ehipto nung time na yon. Dahil darating nga yung taggutom at ayaw ng Diyos na yung mga lahi ni Abraham na pinangakuan niya ay mamamatay siguro sa gutom, kaya nga dumating sa point na itinalaga ng Diyos si Joseph sa Ehipto para magkaroon siya ng kapangyarihan para mapakain itong mga nagugutom na tao. And then after nun, dumami na yung mga tao at hindi na na-recognize, napalitan na rin si Pharaoh, napalitan na rin yung bossing ni Joseph. At pagdating ng panahon na yon ay, pinaalis na sila sa at, natatakot na itong mga Ehipto, kaya nga ang command sa kanila, patayin yung mga batang, tawag dito, isisilang. Kaya nga sa panahon ng pagsilang ni Moses, kasali siya do sa pinapapatay nung time na yon. At, ayon sa plano ng Diyos, kung siya nga ay namatay, hindi siya ipinaanod sa basket at napunta do sa, isang, prinsesa ng Ehipto. So, hindi siya makakasulat ng ganito. Kaya nga nakakatuwang isipin na ang Diyos talaga ay nangungusap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. So, napakahabang istorya, kaya nga kung aabutin natin hanggang sa panahon ng sila ang mga Ehipto ay mga Israelita ay lumabas sa Ehipto, and then nagkaroon ng pamumuhay sa wilderness. And then dumating sa point na nagkaroon na ng hari ang, mga Israelita, and then nagkaroon uli ng David. At kung titingnan natin sa panahon ni David at sa panahon ng mga hari, may mga ginamit siyang mga propeta rin. Una, ito yung mga hukom na ginamit niya para magsalita rin sa tao. And then nagkaroon ng major prophets na tinatawag. So nagkaroon din ng minor prophets. Kaya nga doon sa mga propeta, major and minor, ginamit din sila ng Panginoon para magsalita sa sa Israelita, para babalaan, bigyan ng instruction, and then magkaroon sila ng katagumpayan sana. At kung paano nagkasala rin yung mga Israelita, ito rin yung mga pinakikita ng mga propeta na maraming sumusuway sa tagubili ng ating Diyos. Kaya nga sa panahon na merong mga propeta, ito po yung panahon na na-divide na yung 12 tribe of Israel. So pag pinag-usapan po natin ngayon ng Israel, hindi na po ito yung United Israel that time. So na-divide po ito after ng panahon ni Joshua, ay after ni King Solomon, na-divide na po lahat ang Israel na. So yung 10 tribes napunta sa north, yung 2 tribes napunta sa south. Ito yung tinatawag na tribes of Judah, at dito na lang po nagmula ang mga generation of Israel do sa lineage ng ating Panginoon. Dito nagsimula. So napakagandang istorya ng Biblia, kaya nga ito po ay, kung titingnan natin, nakapokus siya sa buhay ng mga taong tinawag ng Diyos pamula kay Noah, and then tinawag din niya si Abraham, tinawag din niya si Isaac, tinawag niya si Jacob, tinawag niya si Joseph, tinawag niya si Moses, tinawag niya si King Saul, tinawag niya si David, tinawag din niya si King Solomon, and then the rest of the prophets tinawag niya hanggang sa dumating na na-captured sila ng Assyrian Empire, Babylonian Empire, Persian Empire. So nakita natin napakagandang istorya kung bakit hindi tayo nagtataka rito, bakit walang conflict, bakit walang, tawag dito, walang parang, hindi siya na-disconnect, parang bakit walang contradiction dito sa nangyayari. Kasi nga ang Diyos po ang siyang
may isip at may salita ng lahat ng ito. Sa kanya po galing ang lahat ng ito. So, after ng mga major and minor prophets na tinawag ng Panginoon, nagsalita din sila sa atin sa pamamagitan ng anak. Nang dumating yung anak, sabi nga do'n sa Hebrew chapter 1, noong unang panahon nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at, mga propeta, ngunit ngayon siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng anak. So, dumating ngayon yung anak ng ating Diyos, ito po yung ating Panginoong Jesucristo, at ito yung tinatawag na bagong tipan. Kung merong merong lumang tipan, merong bagong tipan. So, ano po yung bagong tipan? Ito yung bagong pakikipagtipan ng Diyos sa atin, bagong pakikipag-usap. Kasi after po ni Zorobabel, it was almost 444 AD. Since then, BC. Since then, wala pong pahayag ang Diyos sa tao. Nanahimik po ang Diyos sa mahabang panahon. At sa muling pagkakataon, nakipag-usap muli siya sa atin. Kaya lahat ng sinabi ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, naitala rin yan ng ating mga apostol at mga alagad ng ating Panginoon. So, meron po tayong Matthew, Mark, Luke diyan na tinatawag na gospel. Si John and si Mark, sila po ay mga apostol ng ating Panginoon. Pero si Matthew at saka si John, pero si Luke hindi po yan apostol, alagad po siya ng Panginoon. Siya po yung naging sekretary sekretarya ni Paul. Kaya nga sa Book of Acts at saka sa mga letter ni Paul, mapapansin natin doon ay si Luke ay sumulat muli ng another kapahayagan tungkol sa ginawa ng mga alagad. So, mapapansin natin ang sumulat ng lahat ng sinabi ng Panginoon sa bagong tipan, mga nakasama po ng ating Panginoon. Ito yung mga alagad ng Panginoon. Kaya nga, ang kakaiba rito yung pagkatawag kay Pablo. Kasi si Matthew, tinawag din ng Panginoon siya isang tax collector. Si Mark, siya po yung tinawag din ng Panginoon. Kung mapapansin natin, siya yung tumatakbong hubad na naging saksi ng tawag dito, nung pagkamatay ng ating para bang ito yung panahon na doon sa panahon na dinakip ang ating Panginoon. And then si Luke, tinawag din siya para itala din yung mga nasaksihan niya. At lalo higit si Juan. Si Juan po ay naging kasama at si Juan din, I believe ito rin yung sumulat ng Book of Revelation, pero hindi po malinaw kung si John the Apostle nga po ito o ang tawag kasi John the Elders, pero isa lang naman yung John na nakulong sa Patmos. Kaya kung sino man John ito'y alagad din ng ating Panginoon. At ang sulat ni John, lalo higit doon sa Revelation, ay kakaiba. Ito po ang kapahayagan din ang isinulat na ni John. Kaya nga kung si John po ay hindi kinasihan ng Diyos, yung mga sumulat ng New Testament ay hindi kinasihan ng Diyos, hindi rin po matatala yung kasaysayan kung paano ang ating Panginoon ay nagpunta rito, paano siya nabuhay, paano siya pinahirapan, paano niya tinubos ang sangkatauhan, paano siya namatay, at lalo higit kung paano nila nasaksihan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kaya kung sila lahat ay isang ordinaryong tao, hindi sila makakapagsulat ng ganito. At lalo higit yung pahayag ni Juan doon sa Book of Revelation, pati yung darating na panahon ay naisulat na. Kaya nga kung meron tayong pagbabatayan ng ating buhay, let's say yung gusto nating destination, kompleto po yung Biblia.
Kaya nga mahirap, salungatin po ang Biblia. Marami pong sumasalungat dito actually. Marami ding gumagaya dito tulad ng Quran. So, sa mga Muslim, ang Quran ang kanilang holy book, 'yun ang kanilang pamantayan sa pagpunta sa langit. Kaya lamang ang Quran ay nasulat, namatay na si Muhammad 200 years ago bago nasulat at ang sumulat po ng mga, ah, history o yung kasaysayan tungkol kay Muhammad ay napakalalayo, hindi po galing sa Mecca, galing sa iba't ibang lugar. Napakatagal bago nasulat kaya nga kung titingnan natin yung pagkakaroon ng authentication ng mga book tulad ng ginagamit nila. So, mahirap paniwalaan yung sinabi nung isang, nabuhay na namatay sa loob ng 200 taon, then saka mo isusulat yung sinabi. So, dito po sa banal na kasulatan ng Biblia po, ang nagsalita tungkol sa pangyayari tungkol sa ating Panginoon, yung pinaka-eyewitness nila ay nakasalumuha po ng ating Panginoon. Kaya nga kung ang Diyos nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak, lahat ng natala rito ay narinig, nakita, nasaksihan ng mga apostol. Kaya nga sa atin, sino ang mga apostol? Sila rin yung mga taong kinasihan ng Diyos. Kaya nga sa atin, kung maniniwala tayo sa Biblia na ang Biblia ay salita ng Diyos at ang sumulat nito ay kinasihan pa rin ng Espiritu ng Diyos. So, meron tayong katiyakan na yung ating mga nababasa, yung mga nakatala rito, kapag sinunod natin, naniniwala ako na sinusunod natin yung salita ng ating Diyos. Kaya nga nung si David ay nagsalita rin ng siya ay tinawag ng Panginoon, ang tawag niya doon sa kanyang sinabi sa 2 Samuel chapter 23 verse 2, sabi rito ni David, nagsasalita sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh. Ang salita niya ay nasa aking labi. Nung si David ay ginamit ng ating Panginoon para magsalita, para tipunin yung mga Israel, so nagsasalita ang Espiritu ni Yahweh sa kanya, nasa kanyang mga labi. Kaya nga yung mga salmo, yung mga papuri, yung mga sinabi ni David sa panahon nung siya ay nabuhay, nasabi niya ito dahil sa nasa kanyang espiritu ng Diyos. Kaya nga sa atin, ang isang katibayan na si David ay isang naging propeta rin ng Panginoon dahil nagsalita rin siya doon sa bayan ng ating Diyos na hinirang, ito yung mga Israelita. Kaya nga sa atin, ang salita ng Diyos talaga ay mapapakinabangan at lalo higit nung si Paul ay tinawag. Si Paul ay hindi nakasalamuha ng ating Panginoon. Hindi siya direktang nakinig sa ating Panginoon, pero meron siyang naririnig tungkol sa aral ng Panginoon. Ito po yung dahilan kung bakit niya masugid na pinapapatay, hinuhuli, kinukulong yung mga tagasunod ng Panginoon dahil meron siyang naririnig na aral ng ating Panginoon. Pero nung siya'y tinawag ng Panginoon, so yung salita ng Diyos o na nagmumula sa Panginoon, ang siyang kanyang ipinahayag. Kaya nga nung time na na-encounter ng ni Paul ang ating Panginoon, after na na-encounter, siya po ay nakapagsalita na ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga siya po yung nagpahayag ng mabuting balita sa mga Hintil. Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, kaya nga lagi kami nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi niyo ito tinanggap bilang isang salita ng tao, kundi bilang isang tunay na salita ng Diyos. At ang bisa nito ay makikita sa mga buhay ninyo mga sumasampalataya. Ibig sabihin, yung salita na ipinahayag ni Paul ay natanggap ng mga tao bilang tunay na salita ng Diyos. At alam naman natin si Paul ay ang bitbit niyang aral ay tungkol sa law, tungkol sa kautusan. Pero nung siya ay na-encounter ng Panginoon, binigyan siya ng pagkakataong ipahayag yung biyaya
ng Diyos, lalo higit yung pagliligtas ng Diyos. Kaya nga sa atin, may rason pala kung bakit nagsalita ang Diyos sa atin. Kung bakit iniwan niya yung kanyang mga salita sa atin at lalo higit bakit siya gumamit ng mga tao para isulat yung kanyang mga nais sa atin. Ang rason pala niya, makita ang bisa nito sa atin. So yung salita ng Diyos, ang bisa nito ay makikita sa atin kapag tayo sumasampalataya niya. Kaya nga anuman ang bagay na nababasa natin sa Biblia at anuman ang natutunghayan natin dito, ang itinuturo ng banal na kasulatan yung manalig tayo sa Diyos. So kung bakit pala tayo may banal na kasulatan, iisa lang ang intention. Makilala natin ang Diyos na siyang nagsalita sa atin sa pamamagitan ng mga alagad na isulat niya yung mga salita niya para maniwala tayo sa Kanya o manalig tayo na may Diyos. Kaya nga, sino mang hindi makikinig sa salita ng Diyos, hindi yan ayaw din niya sa Diyos. Hindi pwede pong magkahiwalay na gusto mo ang Diyos, then ayaw ka maniwala sa banal na kasulatan. Hindi pwedeng hiwalay po yun. So, kung ito'y salita ng Diyos at tinanggap natin ito, ikaw yung nakikinig sa Diyos. Kung ikaw ay hindi nakikinig sa Diyos, hindi mo ito tatanggapin. Kaya nga, mahalaga po ang salita niya. Kaya nga kung tayo ay magpapatuloy sa pag-aaral, may mga benepisyo po tayo makukuha sa pag-aaral ng kanyang salita ng Diyos. So, nakita po natin, hindi lamang isang ordinaryong aklat ang Biblia. Ito ay salita ng Diyos. Ang mga nakatala rito ay kinasihan niya. At lalo higit, ang sumulat nito, kinasihan din niya. So, therefore, hindi ito pag-aari ng tao, hindi ito nagmula sa tao, ito ay mula sa Diyos. Kaya nga, ang tawag natin sa banal na kasulatan ay salita ng Diyos. So, susunod, pag-usapan natin, ano ba yung mga benepisyo na makukuha natin kapag tayo nag-aral at sumunod sa salita ng Diyos. Ito yung ibabahagi ko po sa inyo sa susunod na pagkakataon. Pero hanggang sa muli, tayo magkita-kita. Naway ang pagpapala ng Panginoon ay sumayinyong lahat. At nawa ay sa munting channel na ito, video na ito, malaman natin na hindi pala ordinaryo ang banal na kasulatan. Hindi siya ordinaryo aklat. Ito ay isang makapangyarihang aklat at ito ay intention na binigay ng Diyos sa atin para maniwala tayo at manalig sa Kanya. Pagpalain po tayo ng Panginoon lahat at muli sama-sama tayong makinig muli sa susunod na pagkakataon. Ibabahagi ko sa inyo ano ba ang kapakinabangan, ano ba makukuha natin kung tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. So sa Diyos ang kapurihan at sa atin ay kapayapaan at patuloy nating ma-experience ang pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng Kanyang salita. Hanggang sa muli, kita-kita po tayo. God bless us all.